Okay, so magandang umaga. 11 o'clock ng umaga ngayon. So, February 7 yata nung huli ako nag-update. February 11 na. Minsan hindi kasi ako pupunta dito, tapos minsan nakakalimutan ko rin mag-update. Pero ito yung meron tayo ngayon dito. Kung mapapansin nyo, ito yung kale. Siya yung nandyan. Kaso kasi napansin ko nalanta na siya, tapos naputol na yung ugat niya. Pero may part kasi ng ugat niya na yung nabanggit ko na parang umusbong. Kaya ang ginawa ko, binabad lang natin sila sa tubig. So tubig lang yan. Yung ibang dahon niya tuluyan ng natuyo, pero may mga nakasurvive eh. So titingnan natin kung makaka-recover pa siya. Pero posible kasi nakita ko yung ugat ngayon, medyo okay. So naka-recover siguro. Ililipat natin siya sa may nutrient solution, tas ilalagay natin siya dun sa isang setup natin. So ito yung ginawa nating cuttings ng ano ba to? Basil. Tingnan natin kung may ugat na. Ayun, may ugat na. Yung iba namatay. Normal naman yan. Sinasabi ko naman sa inyo na hindi naman 100% nag-okay. Pero minsan 100%, maganda nga yun pag 100%. Pero hindi mo may iwasan yung mamatayan ka ng cuttings, ganun talaga. Tapos ayan, may mga kale tayo dito. Ito yung na-harvestan natin last time. Doing good na siya. Doing good na siya. Dumadami na ulit yung dahon niya. Harvestan ulit natin yan pag tagal-tagal. Tapos yung dito naman, pinalitan natin to last time. So ito yung mga bago niyang mustasa. Kaya kung mapansin nyo, magkaiba sila ng size ito tsaka ito kasi magkaibang batch sila. Although same batch sila nung seedlings, pero ito kasi late na natanggal dun sa seedling tray niya. So ito medyo mas naka-advance. So kahapon nag-refill ako dito eh. Nag-video ko pero nangyari kasi na battery empty ako. Ayun, so ngayon lang ulit pa tayo nakapag-video. So mapapansin nyo naman, tumutubo naman sila pero hindi nga lang siya ganun talaga kaganda. Given na yan kasi yung sunpat natin, kung hindi ako nagkakamali, sunpat natin dito, tas lilim na siya, tas hanggang hapon na siya. Hindi talaga siya tumatagal yung araw dito. Siguro mga 4 hours, matagal na yung 4 hours. Hindi pa siya direct sunlight kasi may roof or may harang pa tayo sa taas. Oo nga pala, isa pa. Pansin nyo, wala na yung malaki. Kasi nandito na siya. Yung dating lalagyan natin ng lemon basil, nilagyan na natin siya ng ito, ano ba to? Mizuna. So, Japanese mustasa. All goods naman yan. Try natin mamigay ng mga dahon nito. Ito yung hindi ko masyadong pang nakakain eh. Ako nakain ko na, pero sila hindi nila trip. Kasi ito, hindi ko lang kung gagawin ko dito, pero pawala na rin siguro yan. Ito yung talong natin. Continuous ko pa rin siyang inaalagaan, pero hindi na ako yung parang tutok na tutok sa kanya. Pero ito, kung mapansin nyo, nag-usbong siya ng bago dito, mas gumanda yung tubo dito. Siguro dahil sa araw. Ito rin kasi minumukbang ng mga ibon eh. Ayun o, kakalago lang, minukbang na ng mga ibon. So, isa talaga yun sa mga problem, especially kung sa rooftop ka. Sorry, ayusin ko lang to. Sa rooftop ka nagpapatubo. Mamaya ayusin ko yan na nagkabuhol-buhol yung mga dahon kasi syempre dito yung punta yung araw, so yung mulberry natin tendency dun yung tubo, ganoon naman talaga sa lahat ng halaman. Pero mapansin nyo, ito yung nilagay natin last time, so ayan sa medyo lanta siya ngayon, mamaya maka-recover na siya. Hindi ko sure dahil baka mainit ba yung tubig, mainit ba yung location or kung ano man. Pero tingnan natin, usually gano'n naman nakikita ako. Ang problema lang, pag hindi na sila naka-recover. Pero doing good naman sila. So yung container niyan, yung alam nyo, yung 350 ml natin na baso. So mura lang naman yan. Makakabili ka niyan sa online. So yung tingnan natin iba. Ito nga pala, yung mga basil ko na nasa 350 ml na Kratky, ang ginawa ko, nilagay ko na sila sa sa soil. So transfer natin sila. At kung mapansin nyo ito, ang aga-aga pag-akit ko, kahapon ko lang i-transfer.
Ngayon, ayan, ibon yan eh. Ibon ang problema niyan pag ganyan. Ganun talaga. So, yung iba ililipat ko pa. Pero ito, hayaan lang natin. Tingnan natin kung makarecover. Ang plano ko dyan, ilagay ko lang sila dun sa baba. Kasi dito, hindi ko sure kung saan sila ilalagay dito. Pero pwede rin naman dito rin sa ano. Lagyan lang natin sila ng location siguro dito sa lugar na to. Para at least tumubo sila dyan. Nabanggit ko rin kasi sa inyo, di ba, mostly, naghahanap talaga din ng basil, pero ang hinahanap ng basil, yung nandun sa soil. So, yun yung naisip ko, kaysa ilagay ko, bumili pa ako ng bagong pot. Ang ginawa ko, ito, 350 ml, sorry. Binutasan ko lang ilalim, ayan, may butas lang sila. Yun yung magiging drainage nila pag dinidiligan. Tsaka makakatipid ka rin dito kaysa gagamit ka ng nutrient solution. Although, lalaki naman talaga sila na maayos kasi maganda yung pH mo, maganda yung nutrients mo. Medyo magastos lang. Dito kasi, ang ipandidili ko na lang dito, tubig. So, ang ginamit ko dyan, yung dati kong mga, hindi ko sure kung garden soil, tsaka loam soil na halo-halo na. Tapos nilagyan natin ng, tawag dito, yung used vermicast na to eh. Gamit na to dati. Nireuse ko lang. Yan, nilagay ko siya sa ilalim, tapos sa gitna, tapos dito sa taas. Nilagyan ko siya. So, ito ba yung ibang basil? Ito. Hindi ko pa sila natatransfer, pero itatransfer ko rin sila. Pero ito parang hindi na ito makaka-recover, oh. Hindi ko lang sure. Tingnan natin. Minsan kasi kala mo hindi makaka-recover, pero makaka-recover pa pala. So, check natin iba. Okay, so ito tayo. Ito yung napabayaan nating romaine lettuce. Pero ayan, wala na siya nutrient solution. No? May mga fungus din siya. Hindi sure kung anong possible cause. Pero ito, ititrim natin to. Ito yung dating halaman na nandito. Hindi ko lang alam kung saan na lang daw tumubo yun eh. So, hindi ko naman siya mabunot. Masyadong malalim yung ugat. So, tinitrim ko lang siya ng tinitrim. Tapos ito yung olmete natin. Tapos may konting romaine pa tayo dito. May mustasa pa. Tapos andun yung petchay. Alam ko parang inuud yun eh. Hindi naman naapektuhan tong olmete natin. So okay lang. Tapos ayan. Harvest ko na siguro yung bell pepper na yon para mailagay na lang din sa rep. Ito maliit lang pero pula na eh. So ripe na siya. Tapos meron pa dito. Ayan o. Meron pa isa. Meron pa bang iba? Parang yun lang. Tapos ito, yung tulong natin dito, mukhang hindi nito makaka-recover yan, oh. Binahain ng maliliit na gagamba. Anyway, yan talaga nangyari. So, ito, yung mint natin, mukhang hindi nito rin ito makaka-recover. Unti-unti na itong namamatay. Baka may fungus din tong problema. Ganun talaga. Baka, next time, matatry din natin na maging perfect or maging okay yung pagtatanim natin ng mint. Tapos yun, deal natin nandyan. Mabango rin pala yan. Tapos ito, halatang hindi na diligan, no? Lanta na yung mga dahon. Pero balak ko kasing i-clear up din to. Baka patayin ko na lang din yan. Hindi na natin i-maintain. Lalagyan na lang din natin yan ng mga olmeti. Pero at least na-experience natin, diba? Tsaka marami na tayo. Mag-harvest ako mamaya ng lemon seeds. Ayun, no? Kita mo yung mga bayan. Maraming buto yan. Kada isang bulaklak, 4. So, possible, makailan ba tayo dyan? 40 mahigit na seeds. So, madami-dami na yun. Hindi ko pa pala natatanim yung last na na-harvest natin na lemon basil seeds, ha. Pero gagawin din natin ng video yon. So, ito yung mga nakatings natin ng mga sweet basil. So, makita nyo, malago na naman siya. Ang tendency talaga kasi, ang mga basil, once na pinuprune mo sila, mas sumasanga sila na mas sumasanga. Hindi ko sure kung anong other reason nun. Pero ito pala, ngayon ko lang napansin. Wait lang. Ito, may mga ngat-ngat ng possible uod. Pero hindi naman siya yung katulad ng, kunyari, pag nagtanim ako ng mustasa o kaya ng lettuce, na pag inuod siya, ubos talaga. Dito sa mga basil, hindi masyado. Kaya okay lang, hinahayaan ko lang yung uod. Kasi ito, ngayon meron tayong kale doon, no? So isang problem ko kasi walang holder yung foam. So pag mabigat na siya, mahuhulog siya. Tapos ito naman, ito ang hindi ko sure.
Uod ba talaga ang nangyari o may ano? Parang ibon na to eh. Ibon na siguro to. Baka may nakapasok na ibon. Ayun no. Ay sorry, hindi nyo pala nakita sa video. Ayun no, ito to. Ayun no, may mga kain siya. Usually kasi pag uod, ano eh. Tawag dito, may maliliit kang itim na nakikita, yung dumi ng uod. Yan, makikita mo yun. Dito naman wala. So yan, ito rin, nagdidilaw yung mga lower leaf. Siguro dahil covered na sila, hindi na sila nabibigyan ng sunlight, kaya naggaganon sila. So yun, nandun, hanggang doon, mustasa. Mustasa talaga mabilis tumubo, tsaka malakas kumain ng nutrient solution. Yan. So kakaisang refill pa lang natin ito, pero palagay ko gusto ko nang i-harvest to kung ako tatanungin ha. Baka bukas mag-harvest tayo ng outer leaves lang. Outer leaves lang. Hayaan lang din natin siya tumubo. Okay naman siya eh. So, yun lang. Ayusin ko pala to siguro sa sobrang lakas ng hangin. Sobrang lakas ng hangin na tangay na siya. Pero mapasin nyo, Romaine, hindi talaga ganun kaganda yung tubo niya dito sa location ko. So, yun. Meron namang app para makita nyo yung sunpat para alam nyo pag maggawa kayo ng greenhouse or magtatanim kayo, alam nyo kung tatamaan talaga sila ng araw. So, nakakatawa yung app. Nakaka-download ko lang. Nakakita ko kay Katanim eh. Yun lang. So, update ko na lang kayo kung ano man maging improvement natin sa location natin. Pero so far, yan pa lang. Okay? Bye-bye!